my dear Sagittarius. Welcome back sa ating channel or Facebook page. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin today is ang iyong second half of December. This is from December 16 hanggang sa katapusan, and this is a general reading. So reminder, my dear, paalala lamang po na ang gagawin natin today ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, so please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And para po doon sa mga gustong mag-inquire, mag-avail, or magpa-book ng reading sa akin, nasa description box down below, my dear, lahat ng kinakailangan mo para makontak ako. Kung sa Facebook mo ito napapanood, my dear, mag-direct message ka na lang. Okay? So let's go tayo, my dear. Sagittarius, tingnan natin, my dear Sagittarius, second half of December. Let me see. Cut na natin into 3. And let's start your reading. 8 cards lang to, my dear. Napapahaba lang yung reading natin kasi pinapaliwanag ko talaga siya ng bonggang-bongga. Okay? Let me see, my dear. Sagittarius. Sagittarius. Okay, let me see. We have here the Four of Cups. Okay? Stuck. Actually, gusto ko yung energy ng Four of Cups eh. Dahil sa energy nung nakalutang na cups dyan, gustong-gusto ko to. Ang negative kasi, my dear, sa Four of Cups is parang dinidedma mo. Yung parang dinidedma mo yung Four of Cups. There's a tendency, my dear, na merong mga galit, sama ng loob, or something, okay, or issue, sabihin natin, my dear Sagittarius, na kinakailangan mo ng bitawan, or parang kinakailangan mo ng i-let go. Parang sinasabi ng card na to na, Sagittarius, it's time to move on, bumangon ka na dyan, tanggapin mo na, i-let go mo na, pero nakatingin ka pa rin dun sa tatlong cups, which is may kinalaman sa anything, my dear Sagittarius, na may kinalaman sa emotional. Anything na may kinalaman sa emotional disturban or kung ano man, okay? Let me see. So, in short, second half of December, medyo stuck ka sa something na may kinalaman sa emotion, may kinalaman sa emotional, okay? So, tingnan natin, my dear Sagittarius. Let me see what is going on. Kasama ng ating Four of Cups. Apektado ka pa rin, okay? Apektado ka pa rin. Definitely, apektado ka pa rin. Kung ano man tong eksena na to, kung ano man tong bagay na to, apektado ka pa rin. We have here the energy of the Nine of Cups, okay? Expectation. Okay, you're expecting something connected sa energy ng Four of Cups. You're expecting something connected sa energy ng Four of Cups. Ang pumapasok na energy is baka naghihintay ka ng apology, naghihintay ka ng mag-reach out, naghihintay ka ng closure, or worse, baka may hinihintay ka na something. Ang worst dito, my dear Sagittarius, is more on karma. Parang naghihintay ka. Hindi ko siya pwede, my dear Sagittarius, na i-close na as in like good yung ine-expect mo. Okay? For some of you, is baka nag-expect kayo ng closure. For some of you, is baka nag-expect kayo ng mag-sorry. Pero for some of you, is baka nag-expect ka na kung sino tong tao na nakit sa akin, sana makarma ka. And gusto kong makita na kinakarma ka. Parang ganon. And abang hindi nangyayari yung bagay na yun, parang masyado kang stuck. Pero sinasabi, my dear, ng Ace of Cups, which is, wala tayong Ace of Cups dito, pero ayan, yan, nakalutang na yan. That is the Ace of Cups, okay? Na, it's about time, my dear Sagittarius, na parang i-let go mo na kung ano yung bagay na yan. Kasi it is just a waste of time, okay? Talagang super, super waste lang yung time na mag-focus ka dyan. Kung may kinalaman siguro, my dear Sagittarius, na magkabati, magkaayos, manghingi ng sorry, maganda yun. Kasi, di ba, nag-expect ka na magkaayos, magkabati, manghingi ng sorry. Pero once again, hindi natin kontrolado yun. Ibig sabihin, yung tao na yun, o yung involved doon sa issue na yun, siya mismo magdedesisyon, my dear, kung magsasorry ba siya, magre-reach out ba siya, or hindi. So, habang hindi pa niya nagagawa yung decision na yun, it is very useless, or parang pointless, my dear Sagittarius, na parang maghintay ka na, di ba, magsasorry ba siya bukas, mamaya, ganon. Okay, anyway, tingnan natin. Next card. Let me see. We have here the energy of the Page of Wands. Okay. Sa energy ng Page of Wands, parang meron kang gustong gawin. Meron kang gustong umpisahan. Okay?
pero para kang nagdadalawang isip. For some of you, meron kang gustong umpisahan, meron kang gustong gawin. Normally, pag lumalabas ang page, something new, may kinalaman sa action. Posibleng travel, posible naman, my dear, baka meron kang gustong puntahan, meron kang gustong gawin, pero may hesitation akong nakukuha dito, my dear, okay? May pagdadalawang isip akong nakukuha dito. Okay, so tingnan natin. Let me see, my dear. For some of you, baka meron din talaga kayong ini-expect. Baka meron kayong hihintay. Okay? And hanggang hindi dumarating kung ano man yung bagay na yon, wala. We have here the energy of the Three of Pentacles. Energy ng, baka may kinalaman sa work. For some of you, baka gusto ninyo mag-work, pero undecided pa kayo. Okay? Baka meron kayong gustong i-put up, i-build up. Okay? So, kanina ang nakukuha ko is more on parang issue na parang hindi ka makamove on or hindi ka makarecover. And then eventually, sa paglabas ng page of wands natin over here, nakukuha ko medyo na parang meron kang gustong i-start. Pero aalanganin ka, nag-uurong-sulong ka. Sa energy ng Three of Pentacles, may kinalaman sa energy ng work, okay? Or parang it's either work or business, okay? Yun na nakukuha ko dito. Baka meron kang gustong umpisahan. Pero undecided ka. Baka meron kang gustong umpisa na negosyo, baka meron kang gustong ibenta, baka meron kang gustong pasukin na trabaho, something like that. Hindi ko kino-close yung energy ng travel, okay? So, that is two separate energy na nakuha ko dito. Tingnan natin. Next card. Let me see. Ano lang tayo, my dear? 4 cards. Next card para sa ating my dear Sagittarius, we have here the energy of the Five of Pentacles. Okay. Definitely may mga issue din, my dear. Okay, issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Kung sino man tong tao na to, kung sino man tong involved sa'yo, my dear, na parang hindi ka makamove on at hindi ka makaget over sa kanya, posibleng may kinalaman, parang pangit na pakinggan, pero parang sinisisi mo sa kanya kung ano nangyayari sa buhay mo ngayon. Okay? Kung bakit ka nagkakaroon ng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, kung bakit nagkakaganyan yung life mo. Pero, pag ano ko, my dear, yung card na to, pag i-general ko yung energy niya, my dear, ang nakukuha ko dito, my dear, is more on sinasabi ng card na to na lalo kang mai-stuck sa kung ano yung problema mo ngayon kasi nasasayang yung oras mo. Nasasayang yung oras mo, my dear, na imbis na inaayos mo yung problema mo, is nakapokus ka sa tao na to. Parang, pangit mapakinggan, pero parang nakapokus ka sa galit. Okay? Parang ganon, okay? So, ayan. Pero, nakakaranas kayo, my dear, ng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal ngayong second half of December. Baka din yung ine-expect mo is may kinalaman din yan sa pera. Okay? Or, yung reason, my dear, kung bakit hindi ka makapag-umpisa is may kinalaman din. Sabi ko nga sa energy ng Page of Wands, meron kang gustong umpisahan. And there's a tendency, my dear, na baka hindi mo siya maumpisahan o hindi mo siya magawa-gawa because of meron din mga money issue na may kinalaman sa usapin ng sa card ng Five of Pentacles. Okay? Let me see. Last 3 cards, my dear. Last 3 cards. Sagittarius, we have here the energy of the Four of Sword. Partner yan, my dear, ng ating Nine of Cups. Okay? So, sa energy na to, my dear, ito yung sinasabi, my dear, na tama na. Okay? Tama na. Saang part, my dear? Saang part? Una, my dear, if there is any issue. Okay? Any issue. Okay? Hindi mo na siya dapat dinadala sa kabilang taon. Okay? Kasi meron ka na ditong Ace of Cups. So, sinasabi na, actually, meron ka ditong Four of Cups. Masyado lang talagang highlighted, my dear, yung cups na nakalutang dyan. That is the Ace of Cups. Okay? Parang sinasabi dito, my dear, na very useless na mag-focus ka dyan. Very useless na kung ano yung mga problema mo na may kinalaman sa usapin ng financial is isisi mo ng isisi. Parang ganon, okay? Kasi sabihin natin, sige, mayroong part yung tao na yon kung bakit nagkaganyan yung life mo. Pero, huwag natin kakalimutan na tayo, buhay natin to eh. This is our life. So, meron tayong magagawa. Just in case nagkakaroon tayo ng problema na may kinalaman sa usapin ng financial, meron talaga tayong magagawa. Yun nga lang, minsan, nahihirapan yung utak natin na parang alam mo yun, magising na, oy, nasasayang yung oras mo dyan. Nasasayang yung energy mo dyan. Yung mga ganon, okay? So, let me see. Last 2 cards, my dear. Last 2 cards. Let me see, my dear. What is this? We have here the energy of the Three of Wands. Baka may travel nga talaga, my dear. Okay? Mag-move forward ka, my dear. Okay? Page of Wands and the Three of Wands. Okay? Combination ng dalawang card na yan. Very, very nice. Parang may naghihintay na maganda sa'yo. Go yan, i-push mo yan, my dear. I-push mo yan. May mga issue na parang hindi ka na dapat nag-hold on doon, my dear. Okay? Actually,
maganda ang second half of December, my dear Sagittarius, para sa'yo. Kasi pwede ka mag-start ng something. Kung gusto mo magnegosyo, kahit na sabihin natin, my dear, nakapos ka sa usapin ng financial, kaya eh. May energy na ganun kaya. It's more on parang masyado mong ini-entertain yung mga negative na energy. Yun ang nakukuha ko, my dear. Masyado mong ini-entertain o masyadong na-highlight yung mga negative na energy, my dear. Ngayong second half of December. Okay? Pero maganda ang second half of December. Pwede ka mag-start ng negosyo. Pwede kung ano yung pumasok sa isipan mo, pwede kang mag-apply ng trabaho. Maganda siya, my dear. Yun nga lang, yung mga issue sa family, friends, relationship, kung ano man yan, my dear. Sabi ko nga, hindi natin hawak yung energy ng labas. So, kung nag-expect ka na sana magkabati kami, magkaayos kami, something like that, nasa labas na yun, di ba? Nasa sa kanya na yun, my dear, kung gusto niya, di ba? Nasa sa kanya na yun, choice niya yun. Okay? So, hindi natin mapipilit, oy, makipagbati ka na, or umayos ka na, or maghingi ka na ng sorry, yung mga ganon. Hindi natin mapipilit yan, my dear. Okay? Tingnan natin. Kumbaga parang wag mong kontrolin, wag kang mag-focus sa mga bagay na hindi mo kaya makontrol. Ganon. Yung kaya mo lang kontrolin, dun mo talaga ilagay, my dear, lahat ng energy mo. Okay? Let me see last card natin. Let me see, last card natin, we have here the energy of the King of Cups. Meron ka talagang hinihintay, my dear. Okay? Meron ka talagang hinihintay. We have here the Ten of Cups. Okay? For some of you is, gusto mo siguro mabuo ang pamilya. For some of you is, baka gusto mo talagang mag-reach out, parang ganon, yung maghingi ng sorry, maghingi ng apology, yung mga ganon. For some of you, pangit man pakinggan, pero siguro naghihintay ka na mag-suffer yung isang tao, or, di ba, karmahin siya. Okay? Pero, kahit saan man, my dear, posible for some of you is pera, for some of you is gusto niyo mag-start ng negosyo, mag-apply ng trabaho, okay, yun ang nakukuha ko over here. Ang pinaka-highlight kasi ng reading natin today is yung typical na nasasayang yung energy mo. I hope nagigets mo yung ibig ko sabihin. Nasasayang yung energy mo kasi meron kang pinaglalaanan ng energy mo na hindi dapat. Ano yung mga bagay na yun? For example, yung nagmamanifest ka sa ibang tao na sana karmahin siya. Diba? Hindi mo hawak yun. Kumbaga parang ipaubaya mo na lang, may dear, sa buong may kapal na karmahin yung tao na yun. Sa pagbabalik ng isang tao, sa paghingi ng tawad, hindi natin kasi hawak yun. Okay, pwede kang gumawa ng effort, di ba, na, di ba, kausapin mo, ganito, ganyan. Pero kung hindi pa talaga ready yung tao, wala tayong magagawa doon. Ang masasabi ko lang na if just in case din may meron ka mga gusto mangyari sa pamilya, di ba? Masyado malawak to nasasagap ko. Pero anyway, meron kang gustong ibigay, meron kang gustong i-provide, di ba? May tamang panahon kung kailan mo siya, kasi 10 of Cups over here. Pero more on nakikita ko pagkakaisa or pagkakabuo-buo or pagkakabuklod ng pamilya. Yun ang nakukuha ko talaga na energy. Sana hindi matakpan ng lahat ng hate sa heart mo, lahat ng magagandang bagay na meron ngayong second half of December. Yun ang sasabihin ko, my dear, kasi second half of December is very, very nice for you. Okay? Pwede mong umpisahan, my dear, lahat, or kung ano man, my dear, yung gusto mong umpisahan ngayong second half of December. Okay? Anyway, so my dear Sagittarius, ito ang reading mo para sa yung second half of December. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe, pakiclick ang notification bell, or pakipollow sa Facebook page natin, okay? Notification bell, subscribe, follow yung ating Facebook page and YouTube. Anyway, free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.